Please turn with me to Matthew chapter 1, verse 18 to 21. Matthew chapter 1, verse 18 to 21. And personal thanksgiving lang po. Salamat sa prayers po ninyo at matagumpay po ang gawain po doon sa Davao and safe po ang pagbabiyahe pauwi dito. At salamat din po sa ministerial tool na ito. Alam ko po na ang iglesia talaga, kung sino man yung mga individuals na nagpaplano nito, meron po tayong ministerial tool na magagamit na po natin sa ating paglalahad ng salita ng Panginoon. I am humbled and at the same time, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Matthew chapter 1, verse 18 to 21. Ang sabi po dito, ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa isang taong matuwid, ay ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, na nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Itong mga salita na ating naririnig sa verse 21, ito po yung pangungusap ng anghel ng Panginoon kay Jose patungkol sa incarnation, sa pagiging tao or pagsilang, sa patungkol din sa persona at patungkol sa gawain ng anak ng Diyos. Ang sabi po dito, at ang pangalang itatawag mo sa kaniya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang ang salitang Jesus, mga kapatid, mga kaibigan, ay naging popular ito sa ating mundo ngayon. Marami na pong gumagamit ng pangalan na Jesus. Maraming mga tao na nananalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming mga tao na bukang bibig ang pangalan ni Jesus. Kung magulat, Jesus or Jesus ang ibibigkas. Marami ding mga tao na nanunumpa, namamanata sa pangalan ni Jesus. Umaawit patungkol kay Jesus. Nagpa-practice din ng kanilang relihiyon sa pangalan ni Jesus. And marami ding mga tao na nagmumura gamit ang pangalan ni Jesus. So ang pangalang Jesus ay popular all over the world. Pero ang tanong, ang kanilang Jesus ba ay nagmatch sa Jesus ng banal na kasulatan? At natatakot po tayo at talagang consistent ito sa sinasabi ng Biblia na kaunti lamang talaga ang tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Bakit nga ba Jesus ang ipinangalan sa Kanya? Bakit hindi Roberto? Bakit hindi Alberto, mga kapatid, mga kaibigan? Marami pong mga tao na nag-aakala na kilala nila si Kristo pero bago pa sumilang yung araw, bukas ay maaring tatawagin na sila ng Panginoon sa paghahatol sa pamamagitan ng kamatayan at bigkas din nila ang pangalan na Jesus sa kanilang bibig. Pero wala pala talagang tunay na pagkakakilanlan sa Kanya at walang tunay na pananampalataya sa anak ng Diyos. Kaya sa sermon na ito, bagamat review ito sa marami sa atin, we want you to know the real Jesus of the Bible. And we want you to trust the real Jesus of the Bible. Pumarito siya upang iligtas ang kaniyang mga tao. He did not come to make salvation a possibility. Hindi naman siya pumarito baka sakali na maligtas niya ang kaniyang mga tao mula sa kanilang kasalanan. No, Jesus Christ came to make salvation a reality. Hindi siya pumarito to make His people savable. That's Arminianism. He came to actually save His people from their sin. He came to offer salvation to everyone.
to everyone who calls upon the name of the Lord, not to every single individual in the world. Kasi kung ang pagpunta ni Jesus dito sa mundo ay ililigtas ang lahat ng mga tao without any exception, then wala sanang mapupuntang impyerno. Pero He came to save a specific people. At ang specific people na yan ay tinawag sa verse 21 as His people. And you shall call His name Jesus because He will deliver His people from their sin. Meron pong specific people. It doesn't refer to every single individual on earth without exception. Kabilang si Judas at kabilang si Hitler. No. The Word of God is clear that majority are going to hell. Mas maluwag ang daan patungo sa kapahamakan at iyon ang tinatahak ng marami, sabi ng ating Panginoong Hesus. Masikip ang daan tungo sa kaluwalhatian at kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Kaya sa umagang ito, sagutin po natin ang tanong, bakit tinawag ang ating Panginoon na Jesus? At sasagutin po natin sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Be sure na makuha po natin ito. Meron pong 3 bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, ang persona ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang mga tao ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa mga taong iyon, siya po ay pumarito dito sa mundo. He has a distinct and specific people. At pangatlo, ang layunin ng kanyang pagparito dito sa mundo. Tayo po muna ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito kung saan maitatanghal namin ang aming Panginoong Hesukristo. Naway tulungan ninyo ang inyong lingkod, itago po ninyo siya sa inyong likuran. Naway ang tatanggapin ng mga tao ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos na nangungusap sa kanila. We acknowledge our nothingness before you. We acknowledge our weaknesses, and we rely upon the working of the Holy Spirit to make the proclamation of your word this morning fruitful. Na hindi nila ito i-resist, hindi nila ito tatanggihan. At malibang ang banal na Espiritu ay kumilos sa kanilang puso at isipan, mananatili itong matigas. Naway kaawaan po ninyo ang lahat ng mga kaluluwa na nandirito sa umagang ito at sa lahat ng mga sumusubaybay sa aming online na paglalathala. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. His person. Sino itong sanggol na tinawag na Jesus? Natatakot po tayo na ang Jesus na sinasamba ng maraming churches ay hindi Jesus ng Biblia, but the Jesus Christ of their idolatrous and pervert and depraved imagination. Ang ating Panginoon na mismo ang nagbibigay babala na meron talagang mga bulaang Jesus na susulpot dito sa mundo. Matthew chapter 24 verse 23 and 24. Matthew chapter 24 verse 23 and 24. Ang sabi po dito, at kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hinirang. So, ito ay warning para sa atin. And the warning given by our Lord Jesus Christ makes the question, who is Jesus, very important. Sino ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo? Sino si Kristo ayon sa Biblia? Kinakailangang makilala natin si Kristo. Kinakailangang sambahin natin ang tunay na Kristo. At kinakailangang makilala natin ang Kristo ng Biblia, ang anak ng Diyos, kung kayo ay maligtas. Sabi ng John chapter 17 verse 3, ang sabi po dito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. And therefore, ang ating pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesukristo ay napaka-critical kung tayo po ay maligtas. Pero kung hindi tunay na Kristo ang iyong
sinasamba, kahit sincero ang devotion mo niyan, you are still a lost soul. And you are still under the wrath of God. You are still deluded by Satan and the religion of the Antichrist. So you see to it that you know the Lord Jesus Christ, the Christ of the Bible. Kung kayo ay meron pong malasakit sa iyong kaluluwa, ay bigyan ninyo ng atensyon ang pagpapakilala sa tunay na Jesus ng Biblia mula sa banal na kasulatan na sinasabing He shall save His people from their sin. Well, unang-una, ang Jesus na isinilang doon sa Bethlehem, na ipinanganak doon sa Sabsaban, He is the Christ, the eternal Son of God. Siya po ang pangalawang persona ng banal na Trinidad. And when the Bible speaks of Jesus as the Son of God, it is declaring that He is God Himself. He Himself is God, the eternal Son. At siya po ay equal sa kanyang Ama at sa banal na Espiritu. Tayo na nananampalataya ay nagiging anak ng Diyos by adoption. Diba? John 1:12, to those who believe in Him, to them He gave the right to become children of God. Pero ang ating Panginoon, He is the Son of God by nature. He is the eternal Son of God. He did not become Son of God at some point of time. Na prior to that ay hindi siya anak ng Diyos. He is the eternal Son of God. He is Son of God by nature. At kung sasabihin po natin na siya ang anak ng Diyos, ay yun po ay dinideclare natin na ang isinilang doon sa Bethlehem na pinangalanang Jesus, He is the overall God, blessed forever. Romans chapter 9 verse 5. Romans chapter 9 verse 5. He is the overall God. Ang sabi po dito, sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman, na siyang nangingibabaw sa lahat. Take note of this. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Ito yung isa sa mga passages na iniiwasan talaga ng INC. They really hate this passage. And they do not want to read this passage as much as possible. And of course, they will not have the chance to read this passage because they are not allowed to read the Bible on their own. Binibigyan lang sila ng Pasugo magazine. But they are not allowed to read the Bible on their own. But the Bible is very clear that Jesus Christ is God. He is the great I am. John 8:58, bago pa isinilang si Abraham, ako, I am. John chapter 1, verse 1 hanggang sa 3. Please turn there. Ang sabi po dito, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. And take note of this, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. In other words, yung isinilang doon sa Bethlehem, He is the Creator. And He is the Sustainer. He is the Ruler. And He is the Dispenser of all things. That was the Jesus Christ, born in a lowly manger. And that is why it really amazes us that the Creator of the universe will be born in such a lowly condition at Bethlehem. He became man without ceasing to be God, and He became subject to all of the weaknesses and frailties of humanity because He is our substitute. He is the revelation of God. Hindi natin makikilala ang ating Panginoon kung hindi po marito ang ating Panginoong Hesukristo. John chapter 1 verse 18. Ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, John 1:18. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. In other words, to know Jesus Christ is to know the Father. Ayon pa kay Philip, Lord, Panginoon, ipakilala mo sa amin ang Ama. And what did Jesus Christ say? 3 years you've been with me, Philip, and yet you still do not know me.
If you know me, you know the Father. Jesus Christ is the complete revelation of God. He is the exact representation of the Father's image according to Hebrews chapter 1, verse 1 hanggang sa verse 3. And Jesus Christ is the embodiment of God. Colossians chapter 2, verse 9 and 10. Please turn there. Colossians chapter 2, verse 9 and 10. Baka kasi ay matakpan ng mga exchange gift, ng mga caroling, ng mga family gathering, ang ating pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. And sadly, marami pong mga churches ngayon ang nag-a-adjust sa kanilang worship services. I-dismiss ng maaga daw, aagahan, dahil ina-anticipate na nila pagkatapos yung mga happenings ng 24 ng gabi. Now, they are of secondary importance at hindi tayo mamamatay kung wala ang mga yun. But without the true Jesus Christ, we will be damned forever. Kaya siguraduhin natin na sa ating pag-aalala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, inaalala natin ang kanyang person, ang kanyang persona. Sino ba talaga siya? Colossians chapter 2, verse 9 and 10. Sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan. Sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan. At kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. This is the Jesus Christ of the Bible. To speak of another Jesus is utter blasphemy. Panghahamak sa tunay na Kristo. He is not a faithful minister of the gospel who speaks of other kind of Jesus aside from what the Bible tells us. Siya ay isang impostor, siya ay isang bulaan, at siya ay isang sinungaling. Now, kung ang ating Panginoon ay hindi Diyos, nagsisinungaling pala si Jesus. Hindi siya karapat-dapat sa ating pananampalataya. Sapagkat marami sa kanyang statement ay nagsasabing, I and my Father are one. Before Abraham was, I am. And if Jesus Christ is not God, meaning to say, ay talagang sinungaling siya. Hindi siya tagapagligtas. Wala rin siyang kapangyarihang magligtas ng mga makasalanan na tulad natin. At wala siyang kakayanan na pawiin ang puot at galit ng Diyos laban sa ating kasalanan, if Jesus Christ is not God. So He has to be 100% God and 100% man. To preach of any other kind of Jesus is utter blasphemy. Nakita po natin, ang ipinanganak doon sa Bethlehem more than 2,000 years ago. Siya na napako doon sa cross ng Kalbaryo. Siya na nabuhay muli pagkalipas ng 3 araw. Siya na nakaupo ngayon sa kanang kamay ng Diyos. Siya ay Diyos. He is God. He Himself is God. Ang sanggol na ipinanganak doon sa Bethlehem is the Son of God. At ibinigay po siya sa atin upang iligtas ang mga makasalanan, ang kaniyang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So one of His titles is makapangyarihang Diyos. Meaning to say, this Jesus Christ is God in human flesh. At ang Biblia ay nagsasabi na siya ay Diyos, na naging tao na hindi nawala ang kaniyang pagiging Diyos, so that He will become the qualified substitute and representative of sinners. He is the surety, He is the mediator. Kung Diyos lang siya,
Hindi siya qualified na mag-represent sa atin, mag-substitute. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang Biblia ay nagsasabi kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung Diyos lang si Kristo, hindi namamatay ang Espiritu. But He became man without ceasing to be God. Na kahit dito sa lupa ay ang patay ay kanyang binuhay katulad ni Lazaro. Ang 2 isda at 5 tinapay ay pinadami. Something na Diyos lamang ang makakagawa noon. Pinakita ng ating Diyos, ng ating Panginoon na siya ay Diyos. Dahil siya ay Diyos, meron siyang kapangyarihang iligtas tayo. He is our substitute. He is our representative. Wala na pong ibang substitute, wala na pong ibang representative, wala nang ibang tagapamagitan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Paano naging substitute ang ating Panginoong Hesus? Isa sa requirement para sa kaligtasan is perfect obedience. 100% na pagsunod sa batas ng Diyos, which is hindi natin kaya. Jesus Christ came and He obeyed the law of God perfectly. At kabilang sa hinihingi ng batas ay ang 100% na kabayaran sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan at dugo. And Jesus Christ did it for us. Romans chapter 5 verse 19. Romans chapter 5 verse 19. Ang sabi po dito, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Nakuha po natin, it's through the obedience of Christ that we become righteous. The obedience of Christ that included His death, tragic death on the cross of Calvary. The shedding of His blood, because blood is needed for the remission of sins. And Jesus Christ paid it all. He did it once and for all times. Namatay siya in place of His people. Siya ang nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Sinalo po niya lahat. He became our substitute. He became cursed for us. Galatians 3:13. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. So siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. And Jesus Christ was hung upon a tree. Now, sa Christmas, kahapon, wala pong exchange gift. Last year, meron tayong exchange gift last year. Kahapon, wala. Sa tuwing Disyembre, may mga exchange gift ang mga tao. Saan kaya galing yung exchange gift, no? At tunay na regalo kaya yan na nag-exchange? Pero meron pong exchange gift more than 2,000 years ago. At hanggang ngayon, meron pong great exchange. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Meron pong great exchange. Ito ang pinakadakilang exchange gift ng lahat. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang sabi po dito, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kaniya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Meron pong great exchange. Si Kristo na matuwid, hindi nagkasala kailanman at hindi nakakilala ng kasalanan kailanman. Siya ang ginawang kasalanan upang tayo ay maging katuwiran sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. There is this great exchange. Siya ang itinuring na kasalanan. Ginawa siyang kasalanan. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang tayo ay magiging katuwiran ng Diyos. Great exchange. Exchange gift po, mga kapatid, mga kaibigan.
Para bang exchange gift tuwing Christmas party na ang binalot mo ay diamond pero ang natanggap mo ay bato. Yun, hindi talaga perfect match. Ano bang ibinigay natin sa Panginoon? We did not have any righteousness of our own. What we had is filthiness, wretchedness, being accursed in the sight of God. But Jesus Christ took them all. Pinasa niya doon sa cross ng Kalbaryo. Nabuhos sa kanya ang lahat ng puot at galit ng Diyos. At ano ang napapasa atin? Ang katuwiran ni Kristo. Ang kadalisayan ni Kristo as if hindi tayo nagkasala. That's it. That's the great exchange, mga kapatid, mga kaibigan. The Christ of God. That man who is himself God. Hindi lang sa pinagkalooban niya tayo ng kanyang katuwiran, hanggang ngayon, siya po ay nananalangin para sa atin. He is the great high priest. Siya ang ating substitute and advocate before the throne of grace. 1 John chapter 2, verse 1 and 2. 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang pampawi ng puot para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. If you are using the Tagalog version of the Bible, you would notice that I made a correction. Sapagkat hindi po naisali ng maayos ang salitang propitiation, which is pampawi ng puot. Siya ang pampawi ng puot. Ang ating Diyos ay meron pong puot na kailangang pawiin. At kung hindi ka magtiwala kay Kristo, kaibigan, meaning to say, ikaw ang papawi sa puot ng Diyos, eternity is not enough. Kahit magdurusa ka sa impyerno, eternally, hindi po mapapawi ang puot ng Diyos because your suffering in hell is a suffering of a sinner, a filthy sinner, a cursed sinner in the sight of God. You can never satisfy the wrath of God. But Jesus Christ, the righteous Savior, the sinless substitute, He offered His blood once and for all times. And God's wrath against sin is appeased forever. You cannot celebrate Christmas without reminding yourself of the person of the one who was born in Bethlehem. Now, itong Jesus na ito ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos at nananalangin para sa atin. Minsan na siyang tumayo sa harapan ng Diyos, siya ang nanagot sa inflexible justice of God. Hindi po na-adjust ang justice ng ating Panginoon. Hindi maaaring magsabi ang Diyos na, sige na nga, makulit kasi eh. Diba? Ang tinutukoy ko, yung mga tao na nagsasabing, noon pa yon, bawal yung LGBTQ, bawal yung mga ngayon, uso na kasi ngayon eh, wala na tayong magagawa. Ang mga tao ay walang magagawa, pero ang Diyos, ang kanyang justice is inflexible, nananatiling intact. At kahit ang buong mundo ginagawang fashionable ang kasalanan. Di ba? Ngayon, ginagawang fashionable ang kasalanan. Inclusive. Love wins. Ginagawang fashionable ang kasalanan. That's the world. At kahit magkaisa ang buong mundo, let the whole world be damned and God will remain righteous. Because His justice is inflexible. But there is someone who paid the inflexible penalty of sin. Si Jesus Christ. Ang demand is blood, ang demand is death. Hindi po nagbargain ng ating Panginoon. Anong tawag sa Tagalog nung yung nagtitinda doon sa palengke ay tatawad. Hindi po tumatawad si Kristo. Sinasabing, Lord, Ama, pwedeng patawad. Imbis na mamatay at magdusa, pwedeng mabugbog lang ako.
May galos lang. Pwede bang himatayin lang ako? Well, in His humanity, because He was subject to human frailty, doon po sa Garden of Gethsemane, the struggle is real. Sinabi niya, Father, if it be your will, kung maaari, let this cup of suffering pass by me, yet not my will, but yours be done. The struggle is real. Ang kaniyang humanity is real, na meron talagang pagdurusa sa physical na kamatayan, at hindi lang yun, kundi yung buot at galit ng Diyos. Yung relationship ay maputol totally. Yet not my will, but yours be done. In both the divinity of Christ and in His humanity, meron pong overarching will. And that is to glorify God. In His humanity, He glorified God perfectly. In His divinity, He glorified God perfectly. Mga kapatid, mga kaibigan. So, kailangan maunawaan natin ang glorious gospel. As we celebrate Christmas, kailangan maunawaan po natin ito. The inflexible justice of God was satisfied by Christ's inflexible payment for sin. And that is His blood on the cross of Calvary. That is His death, His substitutionary death. Kailangang maunawaan mo itong glorious gospel na ito. Kung Diyos ang ating Panginoong Hesukristo at Siya ay Diyos nga, then lahat ng Kanyang tinahak upang maging substitute natin ay na-accomplished by Him. And that is the reason kung bakit Siya sumigaw doon sa cross ng Kalbaryo, it is finished. Natapos na. Natapos na. For all have sinned and fall short of the glory of God. Your sin has separated you from your God. Naranasan ba ni Kristo yun as a substitute? Yes. For 6 long hours. Nung una, nung hindi pa ibinuhos totally ng Diyos ang kanyang puot sa kanyang anak, tinawag pa ni Kristo ang kanyang ama, Father, forgive them for they do not know what they do. Pero noong sa kasagsagan ng pagbuhos ng Diyos sa kabuuang puot at galit niya sa kanyang anak sapagkat siyang nagpasan sa lahat ng ating kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo, hindi niya ma-address ang ama bilang ama. Ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? Pero matapos niyang maialay ang kaniyang sarili triumphantly, matapos niyang isigaw, it is finished, nanumbalik ang relationship. Your sin has separated you from your God. Jesus Christ was separated for 6 long hours nung siya ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. At nung natapos na lahat, sumigaw siya, Father, into your hands I commit my spirit. Nanumbalik ang relationship. He called the Father, Father once again. Those He undertook to save because He is God, naligtas nga. At sila ay maliligtas. Because the Bible says, He shall save His people from their sins. Jesus Christ is not a failure. He is God. How could He be a failure when He is God? Siya ay Diyos. He is the effectual Savior. And He is now the enthroned sovereign, mga kapatid, mga kaibigan. He is the enthroned sovereign. Pangalawang punto, and you shall call His name Jesus. So inaral natin sa unang punto ang persona ng ating Panginoon because He shall save His people. Of course, the primary emphasis of Matthew 1:21 is the person of Jesus Christ. Pero na-highlight din dito yung dinesignate na His people. Na siyang pinuntahan niya dito sa mundo upang iligtas sila. Sino-sino ba itong mga taong ito? Well, malinaw naman po sa ating teksto. They were His people long before He came here to save them. Di ba? Mga tao na, identified na. Bago pa man si Jesus pumarito sa mundo upang iligtas sila, kilala na Kristo ang kaniyang mga tao. They were His people.
long before He came here to save them. Kasi ang ating teksto ay nagsasabing, He shall save His people from their sins. Hindi naman sinasabing, He shall save those who will become His people. As if wala pa siyang mga tao. Ililigtas niya ang magiging tao niya. He shall save those who will become His people. That's not what the passage tells us. Ang sinasabi po ng teksto, He shall save His people from their sin. It's already identified, mga kapatid, mga kaibigan. Sino-sino man ang mga tao ng Diyos, sila ay naging tao ng Diyos bago pa pumarito si Kristo dito sa mundo. In fact, if you will read Ephesians chapter 1, verse 4, the Bible tells us that He chose us in Him even before the foundation of the world. At sila yung mga tao na magiging willing sa araw ng visitation ng ating Panginoon. When is the day of God's visitation? Well, nung siya ay pumarito sa mundo. But the day of God's visitation sa lahat ng kanyang mga elect all throughout the ages is the day of their regeneration. Is the day when the gospel was proclaimed unto them. At binuhay ng Panginoon ang kanilang patay na kaluluwa. My people will be willing on the day of my visitation. Psalm chapter 110 verse 3. Kusang loob na ihahandog ng inyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya. And that means, mga kapatid, mga kaibigan, the people of God can never resist irresistible grace. Well, maraming sumasalungat sa doctrine na yan kasi para bang ang Diyos ay namimilit, para bang ang anak natin na ayaw kumain ng ampalaya, sige, pamalo. Kung hindi ka kakain ng ampalaya, may pamalong katabi, hindi mo iinom itong gamot na ito, pamalo. So napipilitan ang bata na nguyain yung ampalaya at lunukin yung gamot. Yun ang kanilang pinipicture. But no, God's irresistible grace, ang biyaya ng Diyos ay irresistible sapagkat ginagawa niyang willing ang kaniyang mga tao on the day of His power, on the day of His visitation. Nakuha po natin? God's grace is irresistible because we won't have a heart to resist His grace anymore when the Holy Spirit works in us in our regeneration. Malinaw po yan. Kusang loob. Kusang loob. At para sa inyo na hindi na one click, diba, pag merong manliligaw na binata sa dalaga at sinasagot ka agad, one click ang tawag noon. Para sa inyo na hindi na one click, meaning to say ilang sermon pa bago kayo tumugon sa pagsisisi at pananampalataya. Makikita niyo yung difference. Bakit ba noon? Bina-Bible study ako ni pastor, umiiwas ako, ayaw ko talaga. Bakit ba noon? Hindi ko talaga maunawaan ang pinipreach dyan sa pulpit. Wala talaga, nonsense talaga sa akin ang gospel noon. But you know what? When the Holy Spirit worked in your heart in regeneration, nakatanggi ba kayo? Hindi. Napilitan ba kayong tumanggi? No. Di ba? You were made willing. That was the day of God's visitation. That was the day of God's power. John chapter 6 verse 39. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, John 6:39. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Meron ang mga tao na ibinigay ang Ama sa kanyang anak. Kailan ibinigay? Even before the foundation of the world. Now, sila ba ay perpekto na nung ibinigay sila ng Ama sa kanyang anak? Oh, here is my gift to you, my son. Pagtingin ng Diyos sa mga regalo na ibinigay ng Ama sa kanya, very defective, very filthy. Kailangan mong ibuhos ang dugo mo upang sila ay magiging banal. And that's what Jesus Christ did. That's what Jesus Christ did. Ikaw, kung riregaluhan ka ng depektosong regalo, ikaw ay malulungkot. Hindi ka talaga matutuwa.
Iyon ang regalo ng Ama sa kanyang anak. Very defective, filthy, rebel sinners. But Jesus Christ undertook all of the saving act in order to make His chosen people whole. He did it, being 100% God and 100% man. Hindi po pumarito ang ating Panginoon upang iligtas ang lahat ng mga tao. Yun ang presumption ng mga Arminian. Jesus Christ came to save all of His people. If that was His mission, then lahat po ng tao ay maliligtas. But now, that was not His mission. He came to save His people. Ayon pa sa ating Panginoon, I lay down my life for my sheep. Hindi po sinasabing I lay down my life for both the sheep and the goats. No. I lay down my life for my sheep. Meaning to say, they are His distinct, peculiar, chosen people even before the foundation of the world. Paano mo malaman na ikaw ay kabilang sa mga tao ng Diyos? Na pinuntahan talaga niya doon dito sa mundo, isinilang siya doon sa Bethlehem. Well, ang palatandaan, my people shall be made willing in the day of my power. Ikaw ba ay sumuko na sa buhay mo kay Kristo? Ikaw ba ay nagpatira pa na sa Kanya? Ikaw ba ay tumalikod na sa Kanya? Yung pangangaral ng ating Panginoon sa Mark chapter 1 verse 15, repent and believe in the gospel. Ikaw ba ay nagsisi na willingly, wholeheartedly, sapagkat nakikita mo ang kalunos-lunos na kalagayan mo, at ikaw ba ay lumapit na kay Kristo wholeheartedly? Then by all means, kabilang ka sa pinili ng Diyos. Even before the foundation of the world. Sapagkat ang tao na hindi talaga hinirang ng Diyos ay hindi talaga lalapit sa Kanya matapos man ang kanyang buhay dito sa mundo. Pangatlong punto, His purpose, ang layunin ni Kristo sa Kanyang pagparito. Well, ni-reveal ng ating teksto ang person of Christ. Ni-reveal din ng ating teksto yung identified people. At ni-reveal din ng ating teksto ang layunin kung bakit siya ay pumarito sa mundo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. The triune God has a singular purpose sa lahat ng mga bagay. At ano ang purpose ng triune God sa lahat ng mga bagay? Ang kaligtasan ng kaniyang mga tao. At ang layunin ng pagparito ni Kristo dito sa mundo was for the salvation of His people. Sino-sino man ang mga tao ng Diyos scattered all over the world, saan man sila matatagpuan, kabilang na dito sa Dasmariñas, sila ay maliligtas. At sila ay lalapit kay Jesus, the sovereign Savior. Hindi po matatawaran ang katotohanan ito. Kilala ni Kristo kung sino ang kanyang mga tao. Alam din ni Kristo kung saan ang kanyang mga tao. Kaya kahit ikaw ay nasa lupalop ng bundok arayat, makakarating pa rin sa iyo ang Ebanghelyo sapagkat kilala ni Kristo ang kanyang mga tao at alam niya kung nasaan sila. At alam din ni Kristo kung kailan niya ililigtas sila at sa paanong paraan sila maliligtas. Sa pamamagitan ba ng online preaching? Sa pamamagitan ba ng actual preaching? Sa pamamagitan ba ng tracts distribution? Sa pamamagitan ba ng street preaching? Sa pamamagitan ba ng home Bible studies? Alam ni Kristo kung paano aabutin ang kaniyang mga tao because He is the sovereign God. He will save His people from their sin. So, sa kaniyang pagligtas, of course, nag-i-involve yan ng tatlong anggulo, tatlong picture. The first one is redemption. Redemption. Ang ibig sabihin ng redemption is pagtubos. And redemption can only come to pass by blood. Diba? By blood. At ang layunin po ng redemption is tanggalin ang puot, sumpa sa kautusan ng Diyos. Mariredeem lang kung merong blood atonement. Galatians 3:13.
Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. 2 Corinthians 5:21 once again, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. So it was redemption accomplished and applied. That redemption by blood was voluntary. Hindi po pinilit ang ating Panginoong Jesucristo. That redemption was vicarious, meaning to say substitutionary. That redemption was victorious. Matagumpay, mga kapatid, mga kaibigan. And then, pangalawang anggulo is regeneration. Iyon na po yung patay na kaluluwa po natin na kahit alukin mo man ng gospel, hindi talaga yan tutugon kasi patay ang kaluluwa eh. So anong gagawin ng Diyos? Ephesians chapter 2, verse 1 and verse 5, quickened, born again, ang patay na kaluluwa ay binuhay ng Diyos. At dahil buhay na siya, of course, makikita na niya ang kanyang kalagayan at makikita na niya na si Kristo ay sapat para sa kanyang kaligtasan. Ang patay na kaluluwa, hindi talaga niya makikita ang gospel. Ang nakikita niya, mabait siya. Mabait siya. May punto siya sa langit sa lahat ng kanyang ginagawa. Tutulong lang sa mahirap ng saglit. Nagmamayabang pa na pagtulong. Talagang iniisip niya, may punto na siya sa langit. Pero ang taong regenerate, nakita niya na ang kanyang kabutihan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. And that is what happens in gospel proclamation. And that is why we are excited to proclaim the gospel dahil hindi po natin alam ang pagkilos, ang gagawin ng Panginoon. It's really exciting to witness na merong kaluluwa na dating patay ay titindig at aariin si Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. That's exciting. That's exciting. Expository preaching is exciting, by the way, because you do not know what will be the message next Sunday. That's exciting. Pero kung topical, wala na, naka-program na, curriculum na. Di ba? Expository preaching is exciting. Evangelism is exciting dahil gusto mong matunghayan ang pagkilos ng Diyos sapagkat kikilos siya. Ang ebanghelyo po ay hindi masisiro. Ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya sa walang kabuluhan. Now, para sa mga mananampalataya, at ang pangalang itatawag mo sa Kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang Kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Now, tingnan po natin kung masagot ba natin itong question na ito. Meron ka bang reasonable biblical ground sa pag-angkin mo na ikaw ay kabilang sa mga tao ng Diyos? Do you have a reasonable ground to say that? If you are going to ask me, yes, I do. I have a reasonable ground to claim that I am one of God's people. Bakit? I believe in Him. I trust in Him. Natanggal at naalis na ang lahat ng pagtitiwala ko sa aking sarili. Wala. Zero when it comes to righteousness that makes me acceptable before God. That was something that I did not see before. I grew up in a Christian household. Pastors, both father and mother side. I grew up in attending daily vacation Bible school, Sunday after Sunday. Kinalakhan, biblical knowledge, intellectual knowledge, halos minimemorize yung mga bersikulo because during our childhood, ang laro sa church ay padamihan ng memory verses. And I memorized passages in the Bible by the hundreds. Hindi po yan exaggerated, mga kapatid. Pero it was a robotic memorization. Hindi po tumagos ang salita ng Diyos. Makasalanan yung nag-memorize intellectually. Walang ebanghelyo na pumasok sa kaluluwa. Jesus Christ is the Lord and Savior. Common language na yan sa kinalakhan po nating environment. It did not make sense at all. Growing up, it was only intellectual and a source of pride dahil champion ka palagi sa memory verse contest. Nakuha po natin. But once upon a time, in the life of His servant,
talagang binuksan ng Panginoon ang puso at isipan at nakita ang karumihan at nababahala at nababagabag. But then, the light of the gospel came. Jesus Christ was presented unto me. Panibagong presentasyon. Hindi lang yung isinilang doon sa Bethlehem na parang fairy tale, na parang bang kwento, narrative, short story. But the one who came was none other than the Savior of the world. And Jesus Christ became so fresh and so beautiful in the eyes of His servant. And I had no other choice but to put my trust in that Christ and in Him alone. And I know that you have also the same testimony. 1 John chapter 5 verse 1, ang sino mang sumampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Isang palatandaan ng isang bata ay niligtas na nga ng Diyos is that hindi na siya palasagot sa kanyang magulang. Practical. Diba? Fruit of salvation. 1 John chapter 5 verse 9 hanggang sa 13. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay higit na dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos na siya ay nagpapatutuo tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanyang sarili. All of us have testimonies. Kaya nga sa membership interview, tinatanong talaga natin ang salvation testimony. There is really a clear plot of our testimony. Our life before Christ. How did we come to know Christ? And now that we are in Christ. Yun ang plot ng ating testimony. Malinaw yan, lalantad yan sa membership interview. Sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanyang sarili. Meron tayong testimony, authentic testimony. Hindi po maaring i-manipulate. Maamoy po natin ang bulaan na patutuo. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Do you really believe in Christ alone as your Lord and Savior? Then you are one of His people. At para sa mga kaibigan po natin na wala pa kay Kristo. Bakit wala ka pa kay Kristo ngayon? Perhaps yung Jesus na naririnig mo ay hindi Jesus ng Biblia. Magbasa ka ng Biblia, kaibigan. Kilalanin mo ang tunay na Kristo. Kung meron kang bias ngayon, pastor yan, walang autoridad na mangaral kasi mga pari lang ang binigyan ng autoridad. Sige, go on with that kind of thought for a while. I can concede for a while, but read your Bible. Read your Bible. And compare the Jesus that you are holding right now to the Jesus of the Bible. Read your Bible. And as you do so, give yourself the chance, kaibigan. And as you do so, I believe that the power of the Holy Spirit is unlimited. Now, ngayon, kung sa hamon na ito ay ayaw mo pa rin magbasa ng Bible, that is already a willful disobedience. For faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Magsiksi ka sa kasalanan mo, kaibigan, at lumapit ka sa tunay na Kristo at ikaw ay maligtas. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa biyaya ninyo sa umagang ito. At hinihiling po namin ang bunga ng inyong salita. Naway makilala ng bawat isang tunay na Kristo. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.